Trolls daw sila ayon sa isang senador pero para sa isang PR firm na naisangkot sa fake news at black propaganda, sila'y mga profesional at handang lumaban sa paratang. Narito ang agenda report ni Hannah T. We are not trolls. We are professionals. Ito ang paglilinaw ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated, ang local PR firm na binunyag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na di umano'y kinontrata ng Chinese Embassy para bumuo ng troll farms. Nangunguna si Tolentino sa Senate investigation sa umano'y foreign interference sa midterm elections at espionage cases nitong mga nakaraang buwan. Pinakita ni Tolentino sa isang pagdinig ang service agreement sa pagitan ng Embahada at Infinitus. Nagpo-provide daw ang kumpanya ng di umano'y keyboard warriors na may message templates at fake accounts para atakihin ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na pag may maiinit na issue sa Pinas. Baka kasama rin ako doon. Kaya pala, lagi akong pag mag-o-open ng Facebook, nababash na rin ako. Kahit wala akong kinalaman doon. Up to 24,000 pesos per month ang binabayad kada troll para maging active. Ayon sa record ni Tolentino, unauthenticated, unsigned at completely unfamiliar daw ang kontratang ito. Ayon sa Infinitus, wala raw silang anumang agreement sa embahada para sa troll operations at forgery daw ito para sa isang political narrative. Pinakita pa ni Tolentino ang isang tseke na binayad ng embahada sa Infinitus noong 2023 na nagkakahalagang 930,000 pesos. Lahat po ng lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China. Paglilinaw ng kumpanya, legal at justified ito at nagko-comply sa Philippine laws. Bahagi rin daw ng hanay ng mga kliyente nila ang diplomatic institutions kasama ang embahada. Ang alarming daw ang walang pahintulot na pag-expose ni Tolentino sa financial records nila na anilay labag sa banking secrecy laws at data privacy. Pinag-aaralan ng kumpanya kung dapat silang maghain ng legal action. Panawagan ng Infinitus, i-uphold ng mga institusyon ng presumption of innocence, ang kahalagahan ng ebidensya at ang fairness pagdating sa mga ganitong pangyayari. Handa naman daw silang sumagot sa anumang inquiry na naaayon sa batas at may decorum, pero di raw sila papatol sa anumang paratang na walang basihan. Imbitado ang kumpanya sa susunod na pagdinig ng komite ni Tolentino para marinig ng senador ang panig nito. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.